Tingnan muna natin yung balita kasi nakakatawa yung balita. Uy, by the way, birthday pala kayo ni Apple Lakay, no? Happy birthday, Apple Lakay. Happy birthday, Apple Lakay. Anyway, September 11 nga pala ngayon. Puntahan natin yung puntahan natin tong ito yung balita. Puntahan natin yung balita. Ito sabi, witty or offensive, Chooks to Go's Kibuloy ad ignites online debate. Ano, hindi naman debate. Actually, hindi naman siya debate. Nagalit lang talaga yung abogado ni Kibulok. Yun lang talaga yun. Wala. Hindi lang naman yata to. Actually, meron pang iba. Hindi ko lang nailagay dito. Pero meron pang iba. Teka, hanapin ko yung mga Chooks to Go ads. ito yung favorite ko sa lahat. Nag-iisang kaibigan. Legit. ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ito, nag-iisang kaibigan. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede lang po magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave, ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo, at pwede lang kayo magpadala sa GCash, sa Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jarrett, sa inyong pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong pong unang padala. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Loko-loko to si Chooks to Go kasi meron pa yan, si Alice Go. Ang sarap sa Pinas, welcome back. Ito hindi ko gets. Sige, Buloy din. Nilagyan lang. Iniba lang yung mukha. Mag-shot. Iniba lang yung mukha. Loko-loko to si Chooks to Go. Ito yung nag-viral. Ayan. Yan yung nag-viral. So, mapapasuko ka sa sarap. Pero ito talaga yung favorite ko to. Ang nag-iisang kaibigan. Isang kaibigan ni Chooks. Anyway, baka Tevez tong isa. Baka Tevez. Ito. Pwede, no? Pwede. Tamang anghang, saktong siba. Pwedeng Tevez kasi kalbo, no? O kaya bantag. Why not? Pwede rin naman. So, hindi siya nag-iisa kasi. Ang dami niya. Ang nag-react lang dito sa lahat, nag-react lang, etong abogado ni Kibuloy. Sa Chooks to Go. Ayan, ayan, witty or offensive. Ayan, mapapasuko ka sa sarap, sabi. Ang sabi, Chooks to Go sparked a heated reaction among netizens following the arrest of Apollo Kibuloy, while some were offended by what they saw as a direct reference to the incident. Others voiced their support for the brand. The controversy unfolded as brands used the arrest of former Bamban Mayor Alice Go for their marketing campaign. However, the suggestion that Kibuloy surrendered due to a craving for Chooks to Go chicken hit a nerve for some, leading to calls for a boycott and legal action. Diyos ko. Ang OA lang kasi. Medyo OA. Actually, well, ito yung sinasabi nila na na tawag dito, boycott. Yung boycott, mga kotsero, nanggaling yan kay Mark Tolentino. Yung abogado ng SMNI. Ayan siya, ayan o. Si Attorney Mark Tolentino. Yan. Sabi, boycott natin ang Chooks to Go. This is an irresponsible and unethical advertisement and considered as a cybercrime. Chooks to Go, apologize or face a suit. Yan. Kapag world class ang rapsa, mapapasuko ka talaga. Pag world class ang rapsa, mapapasuko ka talaga. Visit our stores online, blah blah blah, Grab Food and Food Panda. Ayan Chooks to Go. Yan. Puro laugh nga tinawanan lang siya. Tinawanan lang siya, dami walang ibang reaction puro laugh. Dumagdag tayo.
reaction eh. Wala ibang reaction, puro laugh. Oo. Actually, feeling ko, yung sinasabi nilang face a suit is they're referring to cyber libel. Oo. Pero mga kotsero, hindi ko na ano dito yung ngayon ko lang din napansin, sorry. Ano yan? Nokma? Nokma? Sorry, tawa ko ng tawa kasi ito yung mga ano eh. The devil is in the details talaga mga kotsero. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Nokma. Grabe. Kung sino naman nag-edit nito, genius. You're a genius. Ang gandang Easter egg nito, Nokma. Diyos ko. Talagang pati dun sa nakasulat sa cup niya, inedit nila para mag-refer dun sa manok ng Chooks to Go. Grabe sila. But anyway, going back dito sa topic, masyado tayo nag-enjoy pag-tripan to si Kibuloy. Going back sa topic, I think itong sinasabi ni Mark Tolentino na na face a suit or aasuntuhin nila, tungkol to sa cyber libel. Oo, cyber libel. Ang tanong ko lang mga kotsero, saan banda? Alin dito yung libelous statement? Na sumuko siya sa sarap ng chicken? Kasi alam niyo mga kotsero, ito kasi let's be clear dun sa ng cyber libel. Sa definition. Actually, yung cyber libel naman is, kung totoo, it's only libel done through the internet or through the use of technology. So, titingnan natin sa libel na mismo. Ito. A libel is a malicious defamation expressed either in writing, printing, or by signs or pictures or the like, or public theatrical exhibitions tending to blacken the memory of one who is dead, or to impeach the honesty, virtue, or reputation, or publish the alleged or natural defects of one who is alive and thereby expose him to public hatred, contempt, or ridicule. Yun yung sabihin ng cyber libel. Ayun pala yung sabihin ng libel. Ngayon, ang cyber libel, mga kotsero, essentially is this libel done through the means of the internet. Kaya cyber. That's it. Kaso nga lang, pag cyber libel na ang ginawa, tumataas yung degree ng tumataas siya ng 1 degree. So yung penalties niya will go up 1 degree. Oo. Ngayon, ano yung elements? Ano yung elements? Every person who willfully and with malicious intent to injure another publishes or procures to be published any libel shall be punished by a fine not exceeding $2,000 or imprisonment for not exceeding 1 year or both. Ba't dollars to? So, ang tanong dito is willfully and with malicious intent to injure another. Oo. Ngayon, mga kotsero, asan na yung dito? Isa pang element. Ito yun. Sorry. My bad. Nagtaka kasi ako dollars eh. So, isabihin baka pa to? American occupation pa. Na libel. Yan. Ito. Yan. Libel. Okay, the unlawful or prohibited acts of libel as defined in Article 355 of the Revised Penal Code. Yan. Ito. Ito yung hinahanap ko. So, ang libel, mga kotsero, is the malicious imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act or omission, condition, status, or circumstance tending to dishonor, discredit, or contempt of a natural juridical person or to blacken the memory of one who is dead and committed through a computer system. So, ang tanong, mga kotsero, eto ngayon. Is this libelous? Is this libelous? Itong ad na to.
I propose, no, it's not. Oo. Hindi siya libelous. Bakit? Number one, is this, ito bang statement na to na sumuko sa sarap, a malicious imputation of a crime or a vice or defect? Yon. It's not malicious, it's delicious. Sabi ni Ni. Sabi ni Ni. Okay na nga. Oh, is it malicious? No, it's not. It's delicious. Ayun, malisyoso ba yung pagsabi or yung pagkakasulat ng sumuko sa sarap? Malisyoso ba yan? No, it's not. It's not. It is stating a fact. Wala namang intention dito. Wala namang malisyosong intention na siraan si Kibuloy. Bakit? Nakakasira ba sa pagkatao mo kung ikaw ay susuko? It's not, di ba? It's not. Hindi naman nakakasira sa reputasyon mo na sabihin na ikaw ay sumuko sa sarap ng pagkain, di ba? Wala namang masama dun eh. Wala. There's nothing wrong with that. Walang masama dyan. Pero, syempre, ang pinoprotektahan kasi nila dito, yung imahe ni Kibulok. Na hindi ko alam kung, ano to, butthurt lang kayo? Butthurt lang? Ano pang poprotektahan yung imahe? Andiyan na nga, nahuli na. Sumuko or hindi, nakakulong pa rin siya. Sumuko or hindi. So, para saan pa? Para saan pa? Na nagrereklamo sila. I submit, mga kotsero, na gusto lang talaga nilang protektahan ng imahe ni Kibulok. Gusto lang talaga na protektahan yung imahe niya. Ang nakakatawa dito, mga kotsero, sa totoo lang, ito, yung call for boycott. Yung call for boycott, sa totoo lang, alam niyo kung ba't siya nakakatawa? Wala namang gagawa niyan eh. Di ba? Sinong kakagat dito sa sinabi na to ni Attorney Mark Tolentino? Sinong kakagat yan? Wala. Hindi, bakit? Kasi wala namang may gustong sumunod sa sinasabi ng SMNI. Walang may gustong sumunod sa sinasabi ng mga taga KOJC. Kayo, susunod kayo? O hindi. Tagal-tagal ko na kumakain ng chooks eh. Favorite ng tatay ko yan, no? Nabubuhay pa siya. So, wala akong intensyon. Nakakatawa lang, mga kotsero, talaga dito is their pathetic attempt to control yung narrative. Nasanay kasi sila, mga kotsero, itong mga taga SMNI, tsaka itong mga taga KOJC. Nasanay kasi sila na si Kibuloy ang be all and end all ng kanilang mga buhay. Oo. Naniniwala silang Diyos siya eh. Or even if they don't believe that na anak siya ng Diyos. Siya yung nagpapakain sa kanila eh. Kliyente nila yun eh. Di ba? So, siguro they found it incumbent upon themselves na protektahan yung imahe niya. But really, who cares? Nakakatawa lang yung kanilang effort. A for effort. Nakakatawa lang yung effort nila na to control the narrative. Yun lang talaga. And it's really pathetic. Hindi ko alam kung anong nakain nila, hindi ko alam kung ano yung
tao dito. Yung gusto nilang palabasin because of this. But sabi ko nga sa inyo sino susunod? Sabi ko nga na parang gusto ko pa tuloy mag-franchise ng Chooks to Go dahil sa sinabi nila. At ito pa yung nakakatawa mga kotsero. Wala na, it's already out. Kahit burahin ni kahit burahin ni Chooks to Go yan, it's already out. Nagawa na niya yung purpose niya as a marketing material. Lalo na na hinighlight ng mga supporters ni Kibulok. Di ba? Pinansin nyo O di lalong napansin na market ngayon lalo yung produkto ni Chooks. Kung hindi nila pinansin yan, o di walang hindi magiging malaking issue. Pagtatawanan lang yan for a second, tapos wala na. Lilipas na. Di ba? Sasabihin lang ng mga tumitingin, parang gago si Chooks, ginawang ginawang meme si Kibuloy. O tapos, yun na, that's it. Tapos na. Hindi yun yung nangyari. Pinansin. Ginawang big deal. O di nag-viral, lalo tuloy kumalat yung picture. Kahit burahin na yan sa Facebook page ng Chooks to Go, sa dinami-dami ng nakapag-screenshot, at dahil pikon sila, o di mas maraming mag-share. You are underestimating the effect of marketing. That's the strategy. Lalong napansin. O di lalong mas maraming bibili ng Chooks to Go. Lalo yung mga busit na busit kay Kibuloy. Boycott ba? O di bibili ako. Tapos itatag kita, Attorney Mark Tolentino. Gawin ko kaya. Bibili ako ng Chooks kasi ko-comment ko sa page niya. Sarap-sarap ng Chooks to Go! Bibili ako ng Chooks. Pipicturean ko. Tapos itatag ko si Mark Tolentino. Ito yung boycott ko. Ito yung contribution ko sa boycott. Good luck. Salamat, Attorney Mark Tolentino. Gagawin ko talaga yan bukas. Wala kayo. Papost ko yan sa Facebook page ko. Diba? Mali Tinaya si BBBM. Pag binabati ko siya, Keber, lampake. Oh. Ano nangyayari? Wala lang. O di, lumilipas lang yung issue. Merong mga mas matagal, tulad ng PDEA leaks, medyo tumagal yun ng mga ilang buwan. Kasi wala, sinalsal ng mga DDS Nagka-Senate hearing pa. Eto. Wala. O di, lalo pang napansin lalo yung picture ni Kibulok, di ba? Mali kayo ng diskarte dito, Mark Tolentino. Torny. Kaya, kung naman yung pinagdadaanan nyo ngayon, mabwisit kayo lalo. Mabwisit kayo lalo. Di ba? So, palitan ng nahuli ang sarap. Gusto ko itong baka bukas ganyan na yung gawin nila. Sabi ni Felicitas Sasis. Ayaw nila ng salitang sumuko sa sarap, palitan ng nahuli ang sarap. Nahuli ang sarap. Mas nakakabwisit It's not malicious, it's delicious. Yun na itatag ko. Pag bumili ako bukas ng Chooks, yun na itatag ko talaga, promise. Torny, it's not malicious, it's delicious. #Chooks to go. Diba? Maalasa sa buhay nila, mapikon sila. Diba? So may mga taong gagawa ng ganun, di ba? Ako gagawin ko yung gagastos ako. Magkano lang naman yan? 300 pesos, 400 pesos. Oo. Na-corner ang sarap. Chooks to go, na-corner ang sarap. Huli ang sarap.
Anyway. Di ba? Sorry. Oh, gagawin ko yung bukas. Popost ko. Bangan nyo lang. Iko-comment ko kaya 30 mark. Di ba? Sumikat na halo si Chooks. Dahil sa kalokohan nila. So mga kutsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?